Tapos na sila. Iyon ang mga salitang umalingaw-ngaw sa isipan ni Adidrian habang pinagmamasdan niya ang tatlong lalaking naglalakad palabas ng kanyang conference room. Ang kanilang mga balikat ay lupaypay. Ang kanilang mga muka ay walang kulay. Kanina lang, sila ay mga hari ng sarili nilang imperyo. Ngayon, pag-aari na niya ang lahat ng iyon. Isa lang ang pirma niya at gumuho ang mundo nila. Ganoon siya kalakas. Ganoon siya kalamig. Ito ang mundo niya. Ang mga numero, ang mga kasunduan, ang walang katapusang pag-akyat sa tagumpay. Dito, malinaw ang lahat. Walang puwang para sa emosyon. Walang puwang para sa gulo. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa. Yaya Helena. Ang pangalang lumitaw sa screen. Hindi niya ito pinansin. Pinindot niya ang silence at ibinalik ang atensyon sa tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana. Ang mga gusali ay parang mga sundalong nakatayo, matatag at hindi natitinag. Katulad niya, anuman ang tawag mula sa bahay, isa lang yung ingay. Isang paalala ng isang mundong hindi niya kayang kontrolin. Isang mundong iniwan niya sa araw na yon, biglang bumukas ang pinto. Sir Adidrian, na-cancel po ang meeting ninyo with Mr. Tan. May emergency daw po sa pamilya. Kumunot ang noo ni Adidrian. Bihira itong mangyari. Ang buong hapon niya ay biglang nabakante. Isang katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang katahimikang hindi niya gusto. Okay, sabi niya sa sekretarya. Iuwi mo na ako. Habang tahimik na bumabagtas ang sasakyan sa magulong trapiko ng Maynila, naramdaman ni Adidrian ang pagbalik ng mga alaala. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay kabaligtaran ng sigawan sa huling pag-uusap nila ni Amelia, ang kanyang yumaong asawa. Hindi mo na kami nakikita, Adidrian. Palagi ka na lang nasa opisina. Sigaw nito, nangingilid ang mga luha. Ginagawa ko to para sa inyo, para sa mga bata. Sagot niya, mas malakas, mas matigas. Hindi namin kailangan ng pera mo. Ang kailangan namin ay ikaw. Ang huling mga salita. Ang pagsara ng pinto na halos ikayanig ng buong bahay. Ang tunog ng kanyang sasakyan na mabilis na umalis. At ang tawag sa telepono, makalipas ang isang oras, isang tawag na hindi na niya nasagot. Napapikit si Adidrian, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tuhod. Ang sakit ay nandoon pa rin sa riwa na parang kahapon lang nangyari. Mas madaling harapin ang mga kalaban sa negosyo kaysa harapin ang mga multo sa sarili niyang pamamahay. Nang pumasok siya sa malaki at malamig na mansyon, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala ang karaniwang ingay ng mga anak niya. Wala ang tunog ng telebisyon. Nagsimula siyang maglakad sa pasilyo, ang bawat hakbang ay mabigat. Habang papalapit siya sa playroom, may narinig siyang mahinang hikbi. Tapos isa pa. Tapos isa pa. Ang tatlong prinsesa niya. Umiiyak sila. Dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. At ang nakita niya ay isang eksenang humampas sa kanya nang mas malakas pa sa kahit anong pagkalugi sa negosyo. Sa gitna ng sahig, nakaupo si Helena, ang kanilang yaya. Yakap-yakap niya ang tatlong bata. Si Sol, ang pinakamatapang, ay may mukhang nakasubsob sa balikat ni Helena. Ang maliliit nitong kamao ay nakakapit sa kanyang damit. Si Luna, ang tahimik, ay mahigpit na hawak ang kamay ng yaya. Ang kanyang mga mata ay namumugto. At si Tala, ang laging nakangiti, ay nakahilig ang ulo sa kandungan ni Helena. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Nagbibigay siya ng bahay, pero si Helena ang nagbibigay ng tahanan. Ang katotohanan yon ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Nagsimulang humimig si Helena. Isang pamilyar na himig, isang kantang matagal nang hindi naririnig ni Adidrian sa loob ng bahay na ito, ang oyayi na kinakanta ni Amelia. Tahan na, mga munting bituin. Halos pabulong na kanta ni Helena. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aaruga. Ang buwan ay nagbabantay
Sa pagtulog ninyo'y gagabay. Bawat nota ng kanta ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Adidrien. Iyon ang kanta ng asawa niya. Paano niya nalaman? Bakit parang mas may karapatan siyang kantahin iyon kaysa sa kanya? Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Siya, si Adidrien Velez, ang CEO na kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang iglap, ay wala man lang nagawa para sa sarili niyang mga anak. Ibinigay niya ang lahat ng material na bagay, pero ang pinakamahalaga, ang kanyang presensya, ang kanyang yakap, ay ipinagkait niya. Hindi na niya natiis. Tinulak niya ang pinto. Gumawa ito ng mahinang tunog, pero sapat na yon para mapatigil ang lahat sa loob. Natigil sa pag-awit si Helena. Nag-angat ng tingin ang tatlong bata. Sa mga mata ni Helena, nakita ni Adidrien ang gulat at takot. Inaasahan niyang sisigawan siya, magagalit. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ni Adidrien ay hindi nagmula sa isang CEO. Nagmula ang mga ito sa isang talunang ama. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Paano mo sila napatahan? Tanong niya, nakatingin diretso sa mga mata ni Helena. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Kinabukasan, sinubukan ni Helena na alisin sa isip ang mga salita ni Sir Adidrien. Paano mo sila napatahan? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang maingat niyang tinitirintas ang buhok ni Luna. Simple lang ang gusto ni Luna, isang tuwid na tirintas. Ito ang nagpapakita ng kanyang pagiging mahinahon. Yaya, ang ganda ng mga bituin kagabi. Bulong ng bata. Ang mga mata ay nakapikit pa rin. Ngumiti si Helena. Nakita ko nga. Mahal. Parang mga diamante sa langit. Sunod si Sol na ang gusto ay 2 tirintas na nakatayo. Parang sungay ng kalabaw. Bagay sa pagiging matapang at makulit nito. Habang tinatalian niya ang dulo, pumasok si Adidrien sa kusina. Natigilan si Helena. Hindi siya sanay na makita ito ng ganito kaaga. Karaniwan, umaalis ito bago pa man magising ang mga bata. Tumikhim si Adidrien, tila hindi alam kung saan magsisimula. Nakasuot pa rin ito ng mamahaling business suit, pero ang kanyang tindig ay hindi kasing tigas ng dati. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Good morning, Papa. Masiglang bati ni Tala na tumalon mula sa kanyang upuan para yakapin ang binti ng ama. Napangiti ng bahagya si Adidrien at ginulo ang buhok ng anak. Good morning, Princess. Ang kanyang tingin ay napunta kay Helena. Good morning, Helena. Good morning po, sir. Magalang niyang sagot. Bahagyang yumuko at ipinagpatuloy ang pagsusuklay kay Tala. Umupo si Adidrien sa kabisera ng mesa, isang lugar na laging bakante. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sinubukan itong basagin ni Adidrien. Masarap ang amoy ng sinangag, sabi niya, kahit halatang hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Salamat po, sir. Sagot muli ni Helena, ang kanyang atensyon ay nasa mga bata pa rin. Alam niya ang kanyang lugar. Hindi siya parte ng pamilya. Isa lang siyang anino na nag-aalaga. Nang biglang may marinig silang ugong ng isang marangyang sasakyan sa labas. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puting-puti na bestida. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang kahit sa liwanag ng umaga. Tita Bella! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Si Isabella ang kapatid ni Amelia. Ang kanyang ngiti ay matamis, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hinalikan niya ang mga bata sa pisngi, pero ang tingin niya ay dumiretso kay Helena. Isang tingin na puno ng pag-insulto. Adidrien, darling, I was just in the neighborhood, sabi niya. Ang boses ay malambing ngunit may bahid ng lason. Naglapag siya ng 3 malalaking paper bag sa mesa. May dala akong mga laruan para sa mga pamangkin ko. Binuksan ng mga bata ang mga regalo, mga mamahaling manika at robot na halatang hindi nila gusto. Ngumiti sila.
pero pilit. Oh, sabi ni Isabela, tila ngayon lang napansin si Helena. Nandito ka pa pala. Tumangulang si Helena. Ibang klase na pala ang mga katulong ngayon, patuloy ni Isabela, habang sinusuri si Helena mula ulo hanggang paa. Dapat ay nasa kusina ka lang, hindi ba? Hindi nakikisalo sa pamilya. Bago pa man makasagot si Adidrien, sinadya ni Isabela na matabig ang baso ng tubig sa mesa. Tumapon ang laman nito diretso sa uniforme ni Helena. Oh my God! I'm so sorry! Sabi ni Isabela. Pero ang kanyang mga mata ay nagsasabing sinadya niya iyon. Ang clumsy ko talaga. Sige na, magpalit ka na. Baka magkasakit ka pa. Walang nagawa si Helena kundi tumango. Excuse me po. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto sa likod ng bahay. Habang nagpapalit siya ng damit, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ayaw niya sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Isabela. Parang isa siyang dumi na kailangang linisin. Sa kanyang pagmamadali, naiwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kanyang kwarto. Sa loob ng kusina, habang abala ang lahat sa paglilinis ng natapong tubig, dahan-dahang lumayo si Isabela. Sinundan niya kung saan nagpunta si Helena. Nakita niya ang kwarto nito, ang bahay ng isang katulong, maliit at simple. Ngumisi siya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa buong silid. Walang gaanong gamit. Isang maliit na kama, isang aparador, at isang maliit na mesa sa sulok. Sa ibabaw ng mesa may isang luma at gasgas na cellphone. Hindi ito ang ginagamit ni Helena araw-araw. Ito ay isang bagay na halatang itinatago. Kinuha ito ni Isabela. Binuksan niya. Walang password. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa niya ang mga mensahe sa inbox. Helena, sumagot ka. Nasaan ang pera? Huwag mo kaming takbuhan. Alam namin kung nasaan ang pamilya mo. 1 linggo. Pag hindi ka nagbayad, sisirain namin ang buhay mo. Ang mga mensahe ay puno ng pagbabanta at paniningil ng utang. Isang dahan-dahan at masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Hinawakan niya ng mahigpit ang cellphone na parang hawak niya ang isang sandata. Akala mo makakatakas ka. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ngayon, hawak na kita. Ang imahe ni Helena, nakayakap ang kanyang umiiyak na mga anak, ay sumunod kay Adidrien hanggang sa kanyang opisina kinabukasan. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana. Hawak ang isang tasa ng kape. Pero hindi ang mga numero sa stock market ang kanyang tinitingnan. Nakatitig siya sa kawalan. Iniisip ang katahimikan ng kanyang mansyon at ang ingay ng kanyang konsensya. Ngayong gabi, may flight siya papuntang Singapore para sa isang mahalagang kasunduan. 3 araw siyang mawawala. 3 araw na naman ng pag-iisa para sa kanyang mga anak. Dati, ang mga business trip na tulad nito ay isang pagtakas. Ngayon, parang isang parusa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang business partner. Miguel, it's me. Simula niya. I'm canceling the Singapore trip. Narinig niya ang pagkabigla sa kabilang linya. What? Adidrien, are you insane? This is the biggest deal of the year. I know. Sagot ni Adidrien. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit pinal. May mas mahalaga akong kailangang asikasuhin. I-handle mo na lang muna. I trust you. Bago pa man makasagot si Miguel, ibinaba na ni Adidrien ang tawag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pinili niya ang pamilya kaysa sa kumpanya. Gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang puso. Umuwi siya ng maaga, isang bagay na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Helena. Nadatnan niya itong tinutulungan ang mga bata sa kanilang homework sa sala. Lumapit siya, medyo alanganin.
Tumayo si Helena bilang paggalang. "Helena," sabi niya, at naramdaman niya ang pagiging awkward sa sarili niyang boses. "Pwede ba tayong mag-usap?" Naglakad sila papunta sa hardin. Ang hangin ay sariwa, pero ang tensyon sa pagitan nila ay mabigat. Huminto si Adidrien at humarap sa kanya. Ang makapangyarihang CEO ay nawala, napalitan ng isang amang nalilito. "Turuan mo ako," sabi niya, halos pabulong. Ang mga salitang yon ay mahirap para sa kanya. "Turuan mo ako kung paano maging isang ama." Natigilan si Helena. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, isang halo ng desperasyon at pag-asa. Tumango siya ng dahan-dahan. "Sir, hindi po kailangan ng turo. Kailangan lang po nila kayo." Sinunod ni Adidrien ang payo ni Helena. Kinabukasan, dinala niya ang mga bata sa parke. Si Helena ay sumama, pero nanatili sa malayo para bigyan sila ng espasyo. Sa una, si Adidrien ay parang isang dayuhan sa mundo ng kanyang mga anak. Hindi niya alam kung paano maglaro. Ngunit nang itulak siya ni Sol papunta sa swing at hinila siya ni Tala papunta sa slide, unti-unti siyang natuto. Tinulak niya sila sa duyan, mas mataas, hanggang sa ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong parke. Nakipaghabulan siya sa kanila sa damuhan. Hindi alintana ang dumi sa kanyang mamahaling pantalon. Bumili siya ng ice cream para sa lahat at hinayaan niyang matuluan ang kanyang suit. At sa halip na magalit, tumawa siya. Isang tunay at malakas na tawa na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno, lumapit si Luna sa kanya. May hawak na isang maliit na bulaklak. "Para kay Mama," sabi nito sa mahinang boses. Paborito niya to. Sa halip na umiwas, kinuha ni Adidrien ang bulaklak. "Oo, anak, at paborito ka rin niya. Alam mo ba, noong pinanganak kayo, hindi siya mapaghiwalay sa inyo. Kinakantahan niya kayo buong araw." Sa unang pagkakataon, nagkwento siya tungkol kay Amelia nang walang sakit. Ang alaala ay naging matamis, hindi mapait. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Isabella. "Adidrien, narinig ko na hindi ka tumuloy sa Singapore." Sabi nito. Ang boses ay nag-aalala, pero peke. "Ayos ka lang ba? At tungkol sa yaya na yan, may nalaman ako. Hindi mo alam kung sino talaga ang pinapasok mo sa bahay mo." Kumunot ang noo ni Adidrien. "Isabella, I'm with my kids, wag ngayon." "Pero Adidrien," I said, "not now." Ibinaba niya ang tawag. Sa sandaling iyon, mas pinili niyang pagkatiwalaan ang kanyang nakikita, ang tawa ng kanyang mga anak, ang payapang ngiti ni Helena mula sa malayo, kaysa sa lason na ibinubulong ng kanyang bayaw. Gabi na nang makauwi sila, pagod pero masaya. Matapos niyang patulugin ang mga bata, naglakad si Adidrien pababa. Ang bahay ay tahimik. Habang dumadaan siya sa kusina para kumuha ng tubig, may nakita siyang isang anino sa dilim. Si Helena. Nakaupo ito sa isang upuan, nakatalikod sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakatitig ito sa liwanag mula sa isang cellphone at kahit mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Adidrien ang isang butil ng luha na pumatak sa screen. Hahakbang sana siya para tanungin kung ano ang problema. Pero bago pa man siya makapagsalita, mabilis na pinatay ni Helena ang cellphone, pinunasan ang kanyang mga mata at itinago ang telepono sa kanyang bulsa na para bang isa itong sikretong ayaw niyang malaman ng sinuman. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa palad nito. Naramdaman niya ang init at higpit ng hawak ni Adidrien, isang pakiramdam na sabay na nagbigay sa kanya ng kaba at kapanatagan. Inilagay ni Adidrien ang isa niyang kamay sa baywang ni Helena at marahan silang iginiya sa gitna ng sala. Sa una, nakayuko lang si Helena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dibdib ni Adidrien. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Amoy na amoy niya ang banayad na pabango ng amo.
Isang amoy na nagpapakita ng yaman at kapangyarihan, pero ang mga kamay na nakahawak sa kanya ay malambing at magalang. Wala silang ibang naririnig kundi ang musika at ang patak ng ulan. Wala silang ibang nakikita kundi ang anino nilang sumasayaw sa pader, na parang iisang nilalang, unti-unti, na wala ang kanyang kaba. Ipinagkatiwala niya ang sarili sa bawat galaw, sa bawat pag-ikot. Marahan niyang inangat ang baba ni Helena gamit ang kanyang daliri, hinahanap ang kanyang mga mata sa dilim. At nang magtama ang kanilang mga mata, may isang bagay na kumislap sa pagitan nila. Isang koneksyon na mas malakas pa sa kuryenteng nawala. Huminto sila sa pagsayaw, ngunit nanatiling magkayakap sa gitna ng silid. Ang musika ay tila naglaho. Dahan-dahang inilapit ni Adrian ang kanyang mukha sa kanya. Napapikit si Helena, hinihintay ang isang bagay na alam niyang hindi dapat, pero hindi niya kayang tanggihan. Ang kanyang hininga ay humalo sa hininga nito. Isang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Flicker. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Ang liwanag ay kasing bigla ng isang sampal. Mabilis silang naghiwalay, na parang napaso. Ang mahika ay biglang naglaho, napalitan ng nakakailang na liwanag at ng malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Paumanhin, sabi ni Adrian, umiiwas ng tingin at kinukusot ang kanyang batok. Sige po, sir. Aakyat na po ako. Mabilis na sagot ni Helena, hindi makatingin dito. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdanan pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Hindi iyon dapat nangyari, pero nangyari. At ang pinakamasama sa lahat, ginusto niya iyon. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang malamig na katahimikan ng pagiging malayo, kundi ang mainit at nakakailang na katahimikan ng isang bagay na hindi masabi. Pareho silang umiiwas sa tingin ng isa't isa, abala sa pag-aasikaso sa mga bata. Pagkatapos ihatid ng driver ang mga bata sa eskwela, nagsimula na si Helena sa kanyang mga gawaing bahay, sinusubukang ibalik sa normal ang lahat. Biglang may nag-doorbell, nagtaka siya. Sino naman kaya ang bibisita ng ganito kaaga? Binuksan niya ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang lalaking may magaspang na itsura, may anino ng balbas sa mukha, at may mga matang tila nanunuri. Hindi niya ito kilala. Sino po sila? Tanong ni Helena. Ngumisi ang lalaki, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Nandito ako para kay Helena, sabi nito. Ang boses ay magaspang. Sabihin mo, hinahanap siya ng dati niyang kaibigan, si Marco. Hindi makapag-focus si Adrian. Nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina sa bahay, napapaligiran ng mga dokumento at ulat na nangangailangan ng kanyang atensyon, pero ang isip niya ay wala roon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari kagabi, ang lambot ng kamay ni Helena sa kamay niya, ang kislap sa mga mata nito sa liwanag ng kandila, ang init ng hininga nito na halos dumampi na sa kanyang labi. Isang bagay ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, isang bagay na parehong nakakatakot at nakakapanabik. Naputol ang kanyang pag-iisip nang kumatok ang isa sa mga kasambahay. Sir, may bisita po kayo. Nasa sala po. Nagtaka siya. Wala siyang inaasahang bisita. Nang bumaba siya, nakita niya si Isabela na nakaupo sa sofa, may ngiti sa mga labi. Pero hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking mukhang hindi nababagay sa karangyaan ng kanyang pamamahay. At sa may pintuan, nakatayo si Helena. Ang mukha ay putlang-putla na parang nakakita ng multo. Adrian, darling, bati ni Isabela. Tumatayo para humalik sa kanyang pisngi. I'm so sorry for dropping by unannounced, pero this is important.
Itinuro niya ang lalaki. "This is Marco. He's an old friend of Helena. Galing pa siya sa probinsya. Hinanap ka niya, Hija," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang nakatingin kay Helena. Si Marco ay tumayo at yumuko ng bahagya kay Adidrien. "Magandang umaga po, sir. Pasensya na po sa abala. Ang tanging gusto ko lang po ay makausap si Helena." Ang kanyang boses ay nagpapanggap na magalang, pero ang kanyang mga mata ay matalim. Tumingin si Adidrien kay Helena, naghahanap ng kasagutan, pero ang nakita niya ay lalo lang nagpagulo sa kanyang isipan. Si Helena ay nanginginig, hindi makatingin ng diretso kay Marco. Ang reaksyon niyang iyon ay hindi reaksyon ng isang taong masayang makita ang isang dating kaibigan. Iyon ay reaksyon ng takot. "Anong problema dito, Isabela?" tanong ni Adidrien. Ang kanyang boses ay nagsimulang maging seryoso. "Well," simula ni Isabela na parang nag-aatubiling magsalita. "It seems na may financial troubles ang pamilya ni Helena at si Marco, sa kabutihan ng kanyang loob, ay tumulong sa kanila. Pero bigla na lang daw umalis si Helena. May dalang malaking halaga." Bawat salita ni Isabela ay parang isang patak ng lason. Naramdaman ni Adidrien ang paninikip ng kanyang dibdib. Isang parte sa kanya ay gustong ipagtanggol si Helena, gustong sabihing kasinungalingan ang lahat ng iyon. Pero ang isang parte, ang malamig at calculator na CEO, ay nakikita ang mga katotohanan. Ang takot sa mga mata ni Helena, ang mga luha niya noong isang gabi, habang may tinitingnan sa cellphone, ang biglaan niyang pagtatago nito. Lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi po totoo yan," halos pabulong na sabi ni Helena, pero ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. "May pruweba ako," sabi ni Isabela, at mula sa kanyang mamahaling bag, inilabas niya ang isang papel. Isang kasulatan ng pagkakautang, may pirma ng ama ni Helena. Tiningnan ito ni Adidrien. Totoo ang pirma. O mukhang totoo. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang babaeng sumayaw sa kanya sa dilim, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging ama. Isa bang manloloko? "Gusto ko lang pong makuha ang perang pinaghirapan ko, sir," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. "Para po iyon sa pamilya ko." Huminga ng malalim si Adidrien, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Ang kanyang mga pader na emosyonal na sinimulang gibain ni Helena ay muling itinatayo niya. "Okay, aayusin natin to. Marco, maghintay ka sa labas. Helena, sa opisina ko, mag-uusap tayo." Ang tono niya ay bumalik sa dati, malamig. May awtoridad. Tumango si Marco at lumabas. Si Isabela naman ay ngumiti ng matagumpay. Habang naglalakad si Helena papunta sa opisina ni Adidrien, ang kanyang mga balikat ay lupaypay sa pagkatalo. Hinarang siya ni Marco sa pasilyo nang walang nakakakita. Hinawakan nito nang mahigpit ang kanyang braso. "Akala mo ba matatakasan mo ako?" bulong nito. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. "Babalik ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo." Ang silid-aklatan ni Adidrien ay parang isang kulungan. Ang mga matataas na estante na puno ng libro ay tila mga rehas na bakal na humahadlang sa pagitan nila. Ang hangin ay malamig at mabigat. "Sino si Marco?" tanong ni Adidrien. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na parang nagtatanong siya tungkol sa isang business deal. "At ano ang tungkol sa utang na yon?" Nilaro ni Helena ang dulo ng kanyang uniforme, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Paano niya ipapaliwanag na si Marco ang lalaking sumira sa kanyang tiwala? Na ang mga pasa na tinatago niya noon sa ilalim ng mahahabang manggas ay galing sa mga kamay nito? Na ang utang ay isang bitag para hindi siya makaalis? Ang kahihiyan ay pumigil sa kanyang dila. Ayaw niyang makita sa mga mata ni Adidrien ang awa o
Mas malala pa, ang pagkasuklam. Ayaw niyang maging isang biktima sa paningin nito, kaya pinili niya ang isang bahagi ng katotohanan na hindi gaanong masakit. Nagkasakit po ang tatay ko, sir. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan po namin ng pera para sa operasyon. Ang pamilya po ni Marco ang nag-iisang nagpapautang sa aming lugar. Pumirma po ang tatay sa kasunduan. Pero malaki po ang interes. Hindi na po namin kinaya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pumunta po ako dito sa Maynila para kumita, para makatulong sa pagbabayad. Pero hinahabol pa rin po nila kami. Hindi siya nagsinungaling, pero hindi rin niya sinabi ang buong katotohanan. Ilang sandali ng katahimikan. Tinitigan siya ni Adrian. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Inaasahan ni Helena ang galit, ang pagdududa, pero ang ginawa nito ay mas tumusok sa kanyang puso. Kinuha ni Adrian ang kanyang checkbook mula sa drawer ng kanyang mesa. Kumuha ito ng pluma. Magkano? Tanong nito. Ang kanyang tingin ay nasa papel. Natigilan si Helena. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang problema, ang kanyang kahihiyan, ang bigat na pasan-pasan ng kanyang pamilya ay naging isang numero na lang na isusulat sa isang pirasong papel. Umiling siya. Ang mga luha ay tuluyan ng tumulo. Hindi po ako namamalimos sa sir. Problema ko po ito. Aayusin ko po. It's just money, Helena. Sabi ni Adrian, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Let me solve this. Ang mga salitang solve this ay parang isang sampal. Hindi siya isang problema na kailangang ayusin. Isa siyang tao. Wag po. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay basag na. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid-aklatan. Iniwan si Adrian na hawak ang blankong tseke. Bumalik siya sa sala. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nandoon na ang mga bata. Kararating lang mula sa eskwela. Sila ang kanyang kanlungan. Yaya, tingnan mo, sabi ni Luna. Ipinapakita ang isang drawing ng 4 na stick figures na magkakahawak kamay, isang tatay at 3 maliliit na babae. Pinilit ni Helena na ngumiti. Ang ganda, mahal. Tumakbo si Luna papunta sa isang mesa sa sulok kung saan nakadisplay ang mga litrato ng pamilya. Karamihan ay mga litrato ni Amelia. Kinuha ng bata ang kanyang drawing at sinubukang isandal sa isa sa mga pinakamalaking picture frame, isang magandang solo portrait ni Amelia. Sa kanyang pag-aayos, bigla niyang natabig ang frame. Nahulog ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Natakot si Luna. Nagsimula siyang umiyak. Sorry po, nabasag ko si Mama. Mabilis na lumapit si Helena at niyakap ang bata. Shh, okay lang yan. Hindi masisira si Mama. Litrato lang yan. Habang pinapakalma niya si Luna, sinimulan niyang pulutin ang mga bubog. Maingat niyang kinuha ang sirang frame at ang litrato. Ngunit sa likod ng karton na nagsisilbing suporta sa litrato, may napansin siyang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang maliit at nakatuping piraso ng papel, naninilaw na sa katagalan. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Sino ang magtatago ng isang bagay sa likod ng litrato ni Amelia? Binuksan niya ang papel. Hindi ito isang sulat. Isa itong resibo. Isang opisyal na resibo mula sa isang lugar na tinatawag na Serenity Wellness Clinic. Nakapangalan ito kay Amelia Velez, ngunit ang pinakanagpatigil sa paghinga ni Helena ay ang petsa na nakasulat sa resibo. 1 linggo. 1 linggo na lang bago ang araw na namatay si Amelia sa aksidente sa sasakyan. Ang piraso ng papel ay parang isang maliit na susi sa isang malaking misteryo. Hawak ito ni Adrian sa kanyang kamay. Pinagmamasdan ang pangalan ng klinika, Serenity Wellness Clinic. Anong ginagawa ni Amelia dito? Tanong niya sa sarili.
Hindi ito ang ospital na lagi nilang pinupuntahan. At ang petsa. 1 linggo bago siya mamatay. Anong lihim ang itinatago mo? Asawa ko. Ang pagtanggi ni Helena sa kanyang pera ay gumugulo sa isip niya. Kung isa siyang manloloko, bakit hindi niya kinuha ang tseke at tumakas? Ang mga bagay ay hindi nagtutugma. Ang resibong ito ay maaaring ang kasagutan. Agad siyang kumilos. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. May ipapahanap ako sa'yo. Isang klinika. Alamin mo ang lahat tungkol dito. Ngayon na. Habang naghihintay, naramdaman ni Adrienne ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Paano kung mali si Isabela? Paano kung si Helena ay nagsasabi ng totoo? Ang paraisong sinimulan niyang maramdaman sa sarili niyang bahay ay maaaring hindi pa pala nawawasak. Pero ang pag-asa ay mabilis na naglaho. Tumawag pabalik ang investigador makalipas ang 1 oras. Sir, wala akong magandang balita, sabi nito. Ang Serenity Wellness Clinic ay nagsara na halos 1 taon na ang nakalipas. Ilang linggo lang pagkamatay ni Ma'am Amelia. At ang masama pa, nasunog daw ang kanilang mga files sa isang accidental fire bago sila magsara. Walang records, walang bakas. Isang dead end. Ang susi ay hindi bumukas ng pinto. Sa halip, ipinakita nito sa kanya ang isang pader na hindi niya kayang sirain. Ang pagkadismaya ay bumalik. Mas malakas kaysa dati. Kinahapunan, habang sinusubukan niyang magtrabaho sa kanyang opisina, pumasok si Isabela. Ang mukha nito ay pununo ng pag-aalala. Adrienne, patawarin mo ako. Malungkot na sabi nito. Ayaw kong gawin to, pero bilang kapatid ni Amelia, tungkulin kong protektahan ka at ang mga bata. Inilapag niya sa mesa ang isang malaking brown envelope na pakunot ang noo ni Adrienne. Ano to? Tingnan mo, sabi lang nito. Nanginginig ang mga kamay ni Adrienne habang binubuksan niya ang envelope. Sa loob, may mga litrato. Mga litratong malabo na parang kinunan mula sa malayo. Sa unang litrato, nakita niya si Helena nakausap si Marco sa isang sulok ng hardin. Nakatalikod si Helena, pero ang paraan ng paghilig ni Marco sa kanya ay tila malapit. Masyadong malapit. Sa pangalawang litrato, hawak ni Marco ang braso ni Helena at ang mukha ni Helena ay mukhang natatakot. Pero ang sumunod na larawan ang nagwasak sa puso ni Adrienne. Sa larawang iyon, si Helena at Marco ay magkatabi at si Marco ay nakangiti ng matamis. Ang mas nakakabahala, may inabot si Helena kay Marco, isang bagay na mukhang cash. At si Marco ay tumango na, parang nagpapatunay ng isang kasunduan. Ang lahat ng ito ay kinunan ng palihim sa isang madilim na sulok ng hardin kung saan walang makakakita. Ang mga larawan ay tila sumisigaw ng katotohanan, nakikipagsabuatan si Helena. Nakuha ko ang mga litratong yan mula sa isang private investigator. Mahinang sabi ni Isabela, nagpapanggap na umiiyak. Tingnan mo, Adrienne, ang babaeng yan ay hindi lang tumakas sa utang. Nakikipagkita pa rin siya sa lalaking iyan. Halatang nagbabayad siya ng hush money para manatiling tahimik si Marco. Baka nga, planado nilang kunin ang pera mo at tumakas. Naramdaman ni Adrienne ang pamilyar na malamig na pakiramdam ng galit na kumalat sa kanyang dibdib. Ito ang pakiramdam ng pagtataksil. Isang pakiramdam na huling naramdaman niya noong namatay si Amelia. Sa wakas, ang lahat ng palatandaan ay nagtugma na. Ang pagkakaiba ng mga salita ni Helena at ng kanyang mga aksyon, ang mga luha niya, ang kanyang pagtatago ng cellphone, ang pagtanggi niya sa tulong pinansyal, lahat ay upang takpan ang kanyang plano. Ang kanyang fatal flaw, ang emotional avoidance, ay bumalik. Sa halip na hanapin ang buong katotohanan at pagdudahan ng ebidensya, pinili niyang paniwalaan ang pinakamadaling paliwanag.
na siya ay muling nilinlang. Mas madaling magalit kaysa maging mahina. Sa tingin mo ba, ito ang gusto ni Amelia? Tanong ni Isabela, ang kanyang huling at pinakamalaking hirit. Ang ipasok sa bahay ninyo ang isang babaeng ganito? Tumingin si Adidrien sa litrato ng babaeng halos makipagsayaw sa kanya sa dilim. Ang babaeng nagbalik ng tawa sa kanyang mga anak. Ang babaeng itinuring niya na higit pa sa isang yaya. Napuno ng pagkasuklam ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na muli siyang naging tanga. Adidrien, may isa pa akong kailangang ipakita sa'yo. Patuloy ni Isabela. Ang boses ay parang isang bulong ng demonyo. Isang bagay na dudurog sa puso mo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang narinig ni Adidrien ay isang boses. Ang boses ni Helena na nagsasabing, malapit na. Ang plano ay magiging perpekto, hindi nagdududa si Adidrien. Ang tunog ay malabo at halatang edited, pero malinaw ang mensahe. Hinigpitan ni Adidrien ang kanyang kamao. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Ang mga luha niya, ang kanyang mga kwento ng pamilya, lahat ay isang pagkukunwari lang. Umalis ka na, Isabela, sabi ni Adidrien. Ang boses ay mababa at malamig. Anong gagawin mo, Adidrien? Aayusin ko to. Kaya ko to. Bumaba si Adidrien. Nakita niya si Helena sa sala, nagtuturo sa mga bata kung paano mag-drawing. Ngumiti ito sa kanya at sa sandaling iyon, ang galit ni Adidrien ay lumakas pa. Isang napakahusay na aktres. Helena, tawag niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. Umangat ang tingin ni Helena. Ang kanyang nangiti ay agad nawala nang makita ang malamig na tingin ng amo. Ang paglalakad mula sa sala patungo sa kanyang opisina ay tila ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Adidrien. Rinig niya ang mahihinang yabag ni Helena sa kanyang likuran. Walang imik, walang tanong. Pagpasok nila sa silid, hindi na pinaupo ni Adidrien ang dalaga. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ginagamit ito bilang isang pader sa pagitan nila. Sa pagitan ng kanyang galit at ng kanyang puso. Kinuha niya ang isang sobre sa kanyang drawer. Sa loob nito ay isang tseke na may nakasulat na halagang higit pa sa sapat para mabayaran ng anumang utang sa probinsya. Higit pa sa sapat para magsimula ng bagong buhay. Inilapag niya ito sa mesa. Ang tunog ng papel na dumampi sa makintab na kahoy ay parang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Kunin mo yan, malamig na utos ni Adidrien. Hindi niya magawang tingnan si Helena sa mata. Nakatuon ang kanyang paningin sa bintana sa kadiliman ng gabi. Sapat na yan para sa utang mo, para sa pamilya mo, at para kay Marco. Naramdaman niya ang pagkagulat ni Helena. Ang bigat ng hangin ay tila lalong dumagan. Sir? Ang boses ni Helena ay nanginginig, puno ng kalituhan. Hindi ko po maintindihan. Para saan po ito? Humarap si Adidrien. Ang kanyang mukha ay matigas, walang emosyon. Ito ang mukha ng CEO na nagpapatalsik ng mga empleyadong nagnakaw sa kumpanya. Alam ko na ang lahat, Helena, sabi niya, at bawat salita ay may diin. Ang pakikipagkita mo kay Marco, ang mga plano niyo, naririnig ko ang recording, nakita ko ang mga litrato. Sir, hindi po totoo yan. Agad na sagot ni Helena. Humakbang siya palapit. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mga pisngi. Si Marco, tinatakot niya ako. Hindi kami magkasabwat. Sir, maniwala po kayo. Tama na, sigaw ni Adidrien. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Huwag mo na akong lokohin. Masyado na akong naging tanga para papasukin ka sa buhay namin. Para hayaan kang... Huminto siya. Hindi niya kayang ituloy. Para hayaan kang mahalin ko. Huminga siya ng malalim. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara. Ayokong masaktan ng mga anak ko. Kaya ito ang gusto kong gawin mo. Kunin mo ang pera.
Umalis ka ngayon din, habang tulog sila. Ayokong makita kanila bukas ng umaga. Tinitigan siya ni Helena. Sa mga mata nito, hindi galit ang nakita ni Adidrian, kundi isang matinding sakit. Ang sakit ng isang taong nagmamahal ng tapat at sinuklian ng pagdududa. Dahan-dahan, umiling si Helena. Hindi niya kinuha ang tseke. "Hindi ko po kailangan ng pera niyo, sir," bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina, pero buo. "Ang tanging gusto ko lang ay mahalin ang mga anak ninyo. Pero kung tingin niyo ay masama akong tao, aalis po ako." Tumalikod si Helena. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagpigil ng hagulgol. Pinanood siya ni Adidrian habang naglalakad palabas. Gusto niya itong tawagin. Gusto niyang bawiin ang lahat. Pero ang boses ni Isabela at ang larawan ni Marco ay nakapako sa kanyang isipan. Para ito sa mga bata. Bulong niya sa sarili. Ligtas na sila. Pero bakit parang siya ang namamatay? Dumaan si Helena sa kwarto ng kambal. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Pumasok siya ng sandali. Mula sa pasilyo, nakita ni Adidrian ang anino ni Helena na humalik sa noo ng bawat bata. Isang huling haplos, isang huling paalam na walang salita. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang maliit na bag at lumabas ng mansyon. Nang marinig ni Adidrian ang pagsara ng main door, napaupo siya sa kanyang opisina. Ang katahimikan ay bumalik. Pero ngayon, ito ay hindi na payapa. Ito ay nakakabingi. Ito ay malamig. Ito ay walang buhay. Lumipas ang gabi nang hindi siya natutulog. Nakatitig lang siya sa tseke na naiwan sa mesa. Ang papel na hindi kinuha ni Helena. Ang patunay na mali siya. Pero huli na ang lahat. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang lamig. Tumayo si Adidrian. Ang kanyang katawan ay mabigat. Kailangan niyang maghanda. Kailangan niyang ipaliwanag sa mga bata kung bakit wala na ang kanilang yaya. Sasabihin niya na may emergency sa probinsya. Isang kasinungalingan para protektahan sila. Naglakad siya papunta sa kwarto ng mga bata. Inaasahan niyang tulog pa ang mga ito. Pero pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Sol, ang matapang niyang anak. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang unan ni Helena. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang simpleng laso, ang pantali sa buhok na laging gamit ni Helena. Nagulat si Adidrian. "Sol, anong nangyari?" Nag-angat ng tingin si Sol at sa unang pagkakataon, nakikita ni Adidrian ang galit sa mga mata ng kanyang anak. Galit na nakatutok sa kanya. Wala na siya. Hikbi ni Sol. Wala na ang gamit niya sa kwarto. Umalis na siya. Lumapit si Adidrian para yakapin ang anak. "Anak, makinig ka." Tinabig ni Sol ang kanyang kamay. Tumayo ang bata. Ang luha ay umaagos na parang ilog. "Narinig ko kayo kagabi," sigaw ni Sol. Ang boses ay basag at puno ng akusasyon. "Pinaalis mo siya. Binibigyan mo siya ng pera para umalis." Nanigas si Adidrian. "Bakit, Papa?" Hagulgol ni Sol. Itinataas ang laso ni Helena na parang isang sagradong bagay. "Bakit mo siya pinaalis? Siya lang ang nagpatawa sa amin. Siya lang ang yumakap sa amin nung wala ka. Itinaboy mo siya, Papa. Itinaboy mo ang nag-iisang taong nagmamahal sa amin." Ang mga salitang yun ay tumusok ng diretso sa puso ni Adidrian. Mas malalim pa sa anumang patalim. Sa harap ng kanyang umiiyak na anak, gumuho ang kanyang depensa. Ang kanyang katwiran, ang kanyang pagiging protektor, ay naglaho. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Siya ang sumira sa sarili niyang pamilya. Ang bawat salita ni Sol ay parang isang martilyo na humampas sa dibdib ni Adidrian. Itinaboy mo ang nag-iisang taong nagmamahal sa amin. Ang kanyang utak ay naging blangko. Ang galit niya kay Helena
ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalaking alon ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Niyakap niya si Sol, mahigpit na mahigpit, ngunit hindi ito gumanti. Patuloy lang sa pag-iyak ang kanyang anak. Ang maliliit nitong kamao ay nakakuyom sa kanyang damit. Hindi na siya ang malamig na CEO. Siya ay isang amang naghihinagpis. "Patawarin mo ako, anak." Bulong niya. Ang kanyang sariling boses ay basag. "Patawarin mo si Papa." Pinilit niyang patahanin si Sol, kasama ang dalawa pa niyang anak na nagising na rin at umiiyak. Ngunit walang makapagtatahan sa kanila. Ang kawalan ni Helena ay isang butas sa kanilang mga puso. Isang butas na ginawa niya. Nang sa wakas ay makatulog ang mga bata dahil sa pagod kakaiyak, umalis si Adidrien sa silid nila. Ang tahimik na mansyon ay tila isang malaking libingan. Ang tseke na hindi kinuha ni Helena ay nakalapag pa rin sa mesa ng opisina. Isang matinding patunay ng kanyang pagkakamali. Ang resibo mula sa Serenity Wellness Clinic ay naglaro sa kanyang isipan. Ang klinika na nagsara pagkamatay ni Amelia. Ang sunog na nagpuksa sa lahat ng records. Ang lahat ay tila idinisenyo para itago ang isang bagay. May isang tao siyang kailangan makausap. Isang taong matagal na niyang iniwasan. Si Clara, ang matalik na kaibigan ni Amelia. Ang babaeng una niyang nakilala bago pa niya nakilala si Amelia. Ang babaeng pinagkatiwalaan ni Amelia sa lahat ng kanyang sikreto. Agad siyang nagdial. Ilang ring lang at may sumagot. "Adidrien?" Ang boses ni Clara ay malamig, puno ng pagkagulat. "Hindi ko akalain na tatawag ka pa sa akin." "Clara, kailangan kita," sabi ni Adidrien. Hindi alintana ang kanyang pagmamataas. "Kailangan ko ang tulong mo, tungkol kay Amelia, tungkol sa mga bata." Narinig niya ang pag-aalinlangan ni Clara. "Adidrien, matagal na tayong hindi nag-uusap. Pagkatapos nangyari kay Amelia, inakala ko na ayaw mo na akong makita." "Alam ko, at kasalanan ko yon," pag-amin ni Adidrien. "Pero ngayon, kailangan ko ang katotohanan. Kailangan ko malaman kung may itinatago si Amelia sa akin tungkol sa isang klinika." Naputol ang kanyang salita. May narinig siyang isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Isang tunog na parang hininga na pinigil. "Magkita tayo," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tila na puno ng isang bagong emosyon. "Ngayon na. Sa coffee shop sa may Legazpi Village, may kailangan akong ibigay sa'yo." Dali-daling nagmaneho si Adidrien. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang pag-asa na gumagapang sa kanyang puso. Paano kung may kasagutan? Paano kung hindi pa huli ang lahat? Nadatnan niya si Clara na nakaupo sa isang sulok, may hawak na tasa ng kape. Ang mukha nito ay payat at may bakas ng pagod. Nag-iba na ito. Hindi na ito ang masiglang Clara na nakilala niya noon. "Adidrien," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Alam ko ang pinagdaanan mo at ang mga pinagdaanan ng mga bata." "Clara, may alam ka ba tungkol sa Serenity Wellness Clinic?" Diretsong tanong ni Adidrien. "May resibo ako mula kay Amelia." Bumuntong hininga si Clara. Yumuko ito at pag-angat nito ng tingin, may luha na sa kanyang mga mata. "May itinatago si Amelia sa'yo, Adidrien, at pinilit niya akong itago rin ito." Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang luma at naninilaw na sobre. Inabot niya ito kay Adidrien. "Nakiusap siya na ibigay ko to sa'yo kung sakaling may mangyari sa kanya," sabi ni Clara. "Pero hindi ko kayang ibigay agad. Masyado kang nasasaktan at natakot ako." Nanginginig ang mga kamay ni Adidrien habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may isang piraso ng papel, isang sulat. Ang sulat kamay ni Amelia. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. "Mahal kong Adidrien, kung nababasa mo ito, siguro, wala na ako. Patawarin mo ako, mahal.
Patawarin mo ako sa paglilihim ko. Matagal ko nang alam. May sakit ako. Isang sakit na unti-unting kumakain sa akin. Nalaman ko sa Serenity Wellness Clinic. Ayaw kong sabihin sa'yo. Ayokong makita mo akong mahina. Ayokong makita mo akong mawala. At ang huling araw na nag-away tayo, kasalanan ko. Hindi mo kasalanan na umalis ako. Umuwi ako sa bahay ni Clara dahil hindi ko kayang sabihin sa'yo ang totoo. Iyong aksidente. Iyon ay isang trahedya, pero hindi mo kasalanan. Ang mga luha ni Adidrian ay nagsimulang dumaloy, mainit at masakit. Ang lahat ng kasalanan na dinala niya sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Hindi niya kasalanan. Wala siyang kasalanan. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam kong hindi kita pwedeng pilitin, Adidrian. Pero kung sakaling may dumating na babae sa buhay mo, isang babaeng may puso para sa mga bata, huwag kang matakot na mahalin siya. Huwag kang matakot na buksan ang iyong puso. Nabanggit ko yan dahil isang araw habang nasa klinika ako, nakita ko ang isang babaeng nakikipag-usap sa reception. Mukhang pagod na pagod siya, pero ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Tinulungan niya ang isang matandang babae na nahihirapan maglakad. Narinig ko ang pangalan niya. Helena. Hindi ko alam kung sino siya, pero may isang bagay sa kanya na nagsasabing, siya ay totoo. Kung sakaling makita mo siya, Adidrian, baka siya ang kailangan ng mga anak natin. Baka siya ang magbibigay ng init sa bahay natin pag wala na ako. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ko. Amelia. Ang sulat ay nahulog mula sa mga kamay ni Adidrian. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang kanyang galit, ang lahat ng itinataguyod ni Isabela ay gumuho. Naloko siya. Niloko siya ni Isabela. Pinaalis niya ang isang babaeng pinili ng kanyang asawa para mahalin ang kanyang mga anak. Ang pag-ibig, pag-asa at kapatawaran ay bumalot sa kanya. At kasabay noon, isang malalim na galit ang bumangon. Galit para kay Isabela. Mabilis siyang tumayo. Salamat, Clara, sabi niya. At sa unang pagkakataon, may sinseridad sa kanyang boses. Saan ka pupunta? Tanong ni Clara. Kay Isabela, sagot ni Adidrian. May utang siyang paliwanag sa akin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Adidrian. Nagmaneho siya ng mabilis. Ang isip ay puno ng galit at pagsisisi. Nang makarating siya sa mansyon ni Isabela, na halos ay katulad din ng sa kanya, nakita niya ang ilaw na nakabukas. At mula sa labas, narinig niya ang tunog ng tawa. Ang tawa ni Isabela, dinamdam niya ang galit. Kinuha niya ang lakas ng loob. Itinulak niya ang pinto. Nakatayo si Isabela sa gitna ng sala. Hawak ang isang baso ng alak. At kasama niya si Marco. Nagtatawanan sila, nagdiriwang. Hinawakan ni Adidrian ang sulat ni Amelia. Lumakad siya papunta sa kanila at inilapag ang sulat sa mesa. Tapos na ang laro ninyo, gagaralgal niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng kapusukan. Nanigas si Isabela at Marco sa kanilang kinatatayuan. Ang tawa ay biglang nawala. Ang ngiti ni Isabela ay naging pilit na takot. Nakita niya ang sulat sa mesa at sa mga mata ni Adidrian, nabasa niya ang lahat. Adidrian, utal ni Isabela. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magkunwari, Isabela. Malamig na sabi ni Adidrian. Hinawakan niya ng mahigpit ang sulat. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Nabasa ko ang sulat ni Amelia. Alam ko ang lahat. Ang sakit niya, ang pagtatago niya, at ang tungkol kay Helena. Alam ko na kayo ang nagplano ng lahat ng ito. Ang mga pekeng litrato, ang edited na recording, ang kasunduan niyo ni Marco. Namutla si Isabela. Tumingin siya kay Marco na biglang nataranta. Sir, wala po akong alam sa pinagsasabi niya. Pagtanggi ni Marco, susubukan sanang lumabas. Huwag kang gagalaw. Galit na sigaw ni Adidrian. Hindi na siya ang dating Adidrian na madaling malinlang.
Ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng pulis. May nangyayari dito. Nais kong maghain ng kaso ng panloloko at pananakot. May ebidensya ako. Ang mukha ni Isabela ay naglaho sa pagtataksil. Hindi mo to magagawa sa akin, Adidrien. Kapatid ako ni Amelia. Tita ako ng mga bata. Hindi ka kapatid ni Amelia kung kaya mong sirain ang huling-hiling niya. Mariing sagot ni Adidrien. At hindi ka tita ng mga bata kung kaya mong manira ng buhay ng isang inosenteng tao para sa pera at inggit. Walang nagawa si Isabela at Marco kundi hintayin ang pagdating ng pulis. Pagkatapos ng lahat, hindi na inaksaya pa ni Adidrien ang oras. Mayroon pa siyang mas mahalagang kailangang gawin. Kailangan niyang hanapin si Helena. POV shift, Helena. Nasa terminal ng bus si Helena. Hawak ang isang maliit na bag. Bumili na siya ng tiket pabalik sa probinsya. Ang kanyang puso ay parang pinupunit sa sakit. Ang alaala ng mga bata, ang tawa nila, ang kanilang mga yakap, ang lahat ay parang isang panaginip na naglaho. Ang alaala ni Adidrien, ang kanyang mga mata sa dilim, ang kanyang imbitasyon para sa isang sayaw. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang paniniwala niya na posible ang isang bagay na higit pa. Humagulhol siya ng tahimik. Paalam mga munting bituin, bulong niya. Nang biglang, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa gitna ng ingay ng terminal. Helena! Napaangat siya ng tingin. Nakatayo si Adidrien sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at pagmamakaawa. At sa tabi nito, nakita niya ang tatlong pamilyar na figura. Si Luna, Sol at Tala. Yaya! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata at tumakbo sila papunta sa kanya. Lumuhod si Helena at niyakap ang mga bata. Naramdaman niya ang kanilang maliliit na katawan na mahigpit na yumakap sa kanya. Ang kanilang mga yakap ay nagpuno sa butas sa kanyang puso. Lumapit si Adidrien. Tumayo siya sa harap ni Helena, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking puno ng pagsisisi. Lumuhod siya sa harap niya. Helena, patawarin mo ako. Pakiusap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naging tanga ako. Bulag ako. Maniwala ka sa akin, alam ko na ang lahat. Ang sulat ni Amelia. Siya ang pumili sa'yo. Siya ang gusto para sa mga anak natin. Pinilit ni Adidrien na ngumiti, kahit na nanginginig ang kanyang labi. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon na maging ama. Bigyan mo rin ako ng pangalawang pagkakataon na maging isang mas mahusay na tao. Please, bumalik ka. Bumalik ka sa amin. Kailangan ka namin. Kailangan ko kayo. Tumingin si Helena sa kanyang mga mata. Nakita niya ang sinseridad, ang pagmamahal, at ang pagmamakaawa na hindi niya inakalang makikita niya mula sa taong ito. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ay naglaho. Dahan-dahan, tumango si Helena. Opo, sir, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaligayahan. Opo, babalik po ako. Tumayo si Adidrien at sa unang pagkakataon, hindi siya nag-atubili. Niyakap niya si Helena, mahigpit, sa gitna ng terminal, habang nakapalibot ang kanilang mga anak. Isang pamilya na natagpuan, isang pamilya na pinili. Ilang buwan, pagkatapos, ang mansyon ni Adidrien ay hindi na ang malamig at tahimik na lugar na dati. Puno ito ng buhay, ng tawa at ng pag-ibig. Ang hardy na laging malinis at walang buhay ay puno na ngayon ng mga makukulay na bulaklak na itinanim ni Helena at ng mga bata. Sa isang sulok, may isang maliit na gulay na itinanim din ni Helena. Nasa hardin si Adidrien. Nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, tinutulungan si Luna na diligan ang kanyang paboritong halaman. Si Sol at Tala ay naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong lugar
Lumabas si Helena mula sa kusina, may hawak na pitsel ng fresh lemonade. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple at ang kanyang ngiti ay payapa. Naglakad siya papunta sa kanila. "Papa, tingnan mo. May bunga na ang itinanim ko." Masiglang sabi ni Sol. Hawak ang isang maliit na kamatis. "Wow, ang galing naman ng anak ko," sabi ni Adrian. Ginulo ang buhok ng bata. Ibinigay ni Helena ang lemonade. Nagkatinginan sila ni Adrian at sa kanilang mga mata may isang pag-unawa. Isang pag-ibig na lumago mula sa sakit, mula sa pagkawala, at mula sa paghahanap. "Kumpleto na tayo," bulong ni Adrian, hinawakan ang kamay ni Helena. Ngumiti si Helena. "Opo, sir. Kumpleto na po." Ang pamilya Velez ay hindi na lang binubuo ng mga pangalan sa isang papel. Binubuo ito ng pag-ibig, ng tawanan, ng mga kamay na nagtutulungan, at ng mga pusong naghilom. Ang halaga ng pera ay hindi kailanman matutumbasan ang halaga ng isang tunay na tahanan.